Isang nakakagulat na balita nga ang siyang pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito nga daw ay matapos na ibulgar di umano ni Liza Marcos ang pinagtataguan umano ni Bato de la Rosa. Ayon sa ulat, itinimbre umano ni First Lady si Bato kay General Torre at agad naman daw itong natuntun at inaresto, samantala na pag-alaman naman na kaya daw pala nagtago si Senator Bato. Ito nga daw ay natatakot na matulad ang sitwasyon sa dating Pangulo na nakapiit pa rin hanggang ngayon sa kamay ng ICC at nanganganib na mabulok na sa Netherlands. Narito panoorin ang video. Today po, pag-usapan din natin kalusugan, estado ng pag-iisip, estado ng katawan, kailan siya magiging dahilan para hindi matuloy ang paglilitis kay Tatay Digong. Well, pag-uusapan po natin ito kasi in 3 days time, December 5, deadline na ng mga doktor isumite ang kanilang rekomendasyon kung si Tatay Digong ba ay nasa sapat na pangangatawan at pag-iisip para harapin ang mga paratang sa kanya para humarap sa pagbibista dyan sa International Criminal Court. Ano ba ang magiging batayan ng ICC kung sila ay magdedesisyon na hindi na nga, wala na nga sa sapat na kondisyon ang pag-iisip at katawan ni Tatay Digong para harapin ang kaso laban sa kanya? Well, unang-una po, no, hindi po ito kauna-unang pagkakataon na sasagutin to ng korte. Marami na po naging desisyon, lalong-lalo na hindi lang sa ICC, kundi mga international tribunals. Bago po kasi nagkaroon ng ICC, meron na tayong International Tribunal for the former Yugoslavia at saka yung sa Rwanda Tribunal, no? Na nakabase yung Tribunal for the Yugoslavia dito sa The Hague din, no? Nandito pa yung building po nila, no? Actually, halos tapos na ang pagbibista ng Tribunal for the former Yugoslavia, pero meron pa silang winding down, no? So may mga kaunti pang tao sila at nakikita ko paminsan-minsan na dito sila kumakain malapit sa akin dahil malapit din ako sa building ng dating Tribunal for the former Yugoslavia, no? So marami na mga nadesisyonan ang Tribunal for the former Yugoslavia at saka ICC kung kailan ang estado ng pag-iisip at pangangatawan ay magiging dahilan para sabihin ng hukuman na hindi na kaya harapin ng isang nasasakdal ang kaso laban sa kanya. Well, ang criteria talaga, ang criteria na tinitingnan ng hukuman, kung kaya pa ba na akusado na sumapi ng tama doon sa kanyang paglilitis. Okay? Now, ano ibig sabihin nito? Well, ayon po doon sa Rome Statute mismo, ang titignan ng hukuman ay itong mga bagay na ito. No? Kung naiintindihan pa ni Tatay Digong kung ano yung anyo na at saka yung dahilan ng paglilitis laban sa kanya. Pangalawa, kung kaya pa ba niya magbigay ng mga tamang instruction sa kanyang mga abogado. Pangatlo, kung masusundan pa ba niya yung mga ebidensya laban sa kanya. At pang-apat, kung siya ay pwede pang sumapi at mag-participate, no, sa kanyang depensa. So ito po ay mga desisyon na ng ICC mismo doon sa kaso ng Strugar at saka sa Gbagbo, no? ICC decision po yan. Na pagdating naman po sa international standards, no, hindi lang sa ICC kundi kasama na yung International Tribunal for former Yugoslavia at saka sa Rwanda Tribunal, ang mga batayan ay unang-una po naintindihan pa ba kung ano yung mga paratang laban sa kanya at anong mga consequences kapag napatunayan yan. No? Kung naintindihan pa ba niya yung mga papel na ginagampan ng lahat ng mga kasapi sa paglilitis. Kasama na hindi lang yung mga maestrado, hindi lang yung mga prosecutor, hindi lang mga defense, kundi pati na yung mga biktima at saka yung victims counsel. No? Tapos kung kaya pa ba niya na epektibong makipag-usap at mag-communicate sa kanyang mga abogado, no? Yan po ay na-desisyon na. At kung kaya pa niya, ito pinaka-importante, kaya pa niyang sundan, maalala, at mapag-aralan ang mga ebidensya na isusumite laban sa kanya. At syempre, pinaka-importante, kung siya'y makakagawa pa ng mga tamang desisyon tungkol sa sinong mga magtitistigo at anong mga strategiya ang gagamitin para sa kanyang depensa. Now, tignan nyo na yung physical o di naman kaya yung physical na pagkukulang ay iko-consider lamang kapag ito ay nakaka-apekto dito sa mga functions nito. Ulitin ko, yung pagkakaintindi,
at ng paratang laban sa kanya, at saka kung ano yung mga consequences nito, kung naintindihan pa niya yung papel ng mga iba't ibang mga kasapi sa paglilitis, kung kaya pa niyang makipag-communicate sa kanyang abogado para sa depensa, kaya pa niyang alalahanin, maalala, sundan, at timbangin ang mga ebidensya laban sa kanya, at kung kaya pa niyang gumawa ng mga tamang desisyon pagdating sa mga testimonya at mga strategiya na gagamitin sa kanyang paglilitis. Now, ano naman po ang mga naging desisyon na ng mga hukuman? No? Well, ang desisyon ng hukuman, mga international tribunals, yung physical na pagkakasakit ay hindi sapat kung hindi ito makakaapekto sa kanyang pag-iisip. Okay? So, yung trial ni Milosevic na naging leader dati ng Serbia, no? Ang sabi doon yung matinding sakit sa puso na ikinamatay, o may nagsasabi na linason daw, hindi ko alam kung totoo niyan, yung matinding sakit sa puso ay hindi sapat para masabing hindi na siya kayang humarap sa paglilitis. No? Sa isang kaso naman, yung Cecily, yung cancer at saka yung sakit sa puso ay hindi rin sapat para matigil ang paglilitis laban sa kanya. So ang pinaka-importante yung pag-iisip, yung cognitive impairment, yun po ang bubusisiin ng hukuman. Ang hirap, hindi ko alam po ano yung cognitive sa Tagalog. Ang cognitive, ang pag-iisip kasi is yung mental. Yung cognitive is yung maintindihan ang mga pangyayari at pagkabit-kabitin. Okay? Siguro ganun na po ang closest na naiisip ko sa cognitive, no? So, ito po ang mga desisyon, no? Doon sa isang kaso na Gabagbo, ang sabi nila, yung cognitive fragmentation, memory gaps, and inconsistent instructions to counsel. So, yan. Yung hindi na nasa tamang pag-iisip, hindi na masyado naintindihan kung anong nangyayari, yung mga limot-limot na, at saka yung mga papalit-palit na instructions sa kanyang abogado, yan ay dahilan para sabihin na hindi na sapat o wala na sapat na pag-iisip na humarap sa hukuman isang nasasakdal. Sa Struger, yung demensya, yung pagiging limot-limot na, at saka yung cognitive decline, yung pagbagsak ng tamang pag-iisip, yan ay po pwedeng maging dahilan para maging temporarily unfit ang isang akusado. So meron pang possibility na temporary unfitness, pwedeng permanent unfitness, no? At sa Ongwen, talagang yung pag-iisip ay talagang magiging hadlang para ituloy ang paglilitis kung ito talaga ay dahilan na hindi na makasapi ang isang nasasakdal sa kanyang paglilitis. So yan talagang titignan natin. Sapat pa ba? Kaya pa ba niyang sumapi dito sa paglilitis laban sa kanya? So kinakailangan po itong mga titignan, no? Unang-una, yung memory loss ni Tatay Digong. Naalala pa ba niya mga pangyayari? Ako, sa personal kong personal na karanasan ko Tatay Digong, marami na siyang nalilimutan. In fact, bago pa kami maghiwalay, no, bago pa ako umalis ng Pilipinas, tatawag ako sa kanya, paulit-ulit lang ang kanyang pinag-uusapan. Na para bang hindi niya naalala na napag-usapan na namin. At ito, dahil ako na may nag-alaga ng nanay, ng tatay, ng tiyo, ng tiya, na lahat ay merong Alzheimer's, ganyan po talaga ang early stage of Alzheimer's hanggang completely malilimutan na nila kung anong nangyayari in recent times. Ang naalala lang talaga nila yung matagal na mga pagkakataong nakalipas na. Yung difficulty maintaining attention, nakaka-concentrate pa ba, napapakinggan pa ba kung anong nangyayari? Isa pa po yan na tinitignan, no? Yung hindi na organized na pag-iisip, yung wala na siyang coherent thought, paiba-iba na pumapasok sa isip, no? Yung impaired reasoning or judgment, yung hindi na talaga makagawa ng tamang desisyon at saka hindi na makapagbigay ng tamang instruction sa kanyang mga abogado. So yan po ang mga basihan para malaman ng hukuman kung nasa sapat pang kondisyon ng pag-iisip ang Tatay Digong. Memory loss, difficulty maintaining attention, disorganized or tangential thinking, impaired reasoning or judgment, or inability to give clear instructions. So ano pong procedure? Well, sa Disyembre 5 po, yun na yung first stage. Tatanggapin ng hukuman yung mga rekomendasyon ng mga independenteng mga doktor
Now, siguro sabihin ko lang dito, 2 beses po na tinanggihan ng hukuman yung rekomendasyon pagdating sa mga eksperto na ibinigay ng court register. Kapalpakan po yun, ha? Mantakin mo, magre-recommend ka sa International Criminal Court ng mga doktor para mag-evaluate, palpak naman pala. Yung una ay suspendido pala ng kanyang medical board. At yung pangalawa naman, ang dami-daming social media posting laban ng kay Tatay Digong. So nawalan po sa aking pag-iisip at sa aking tingin ng kredibilidad yung court register, yung clerk court, yung tawag datin, clerk of court, yung court register, dahil silang dapat merong listahan ng mga eksperto na po pwedeng maging testigo pagdating dito sa mga bagay-bagay na ito. Pero sa tingin ko nawalan ng kredibilidad yung register na 2 beses, palpak ang kanyang rekomenda. Mantakin nyo, suspendido sa medical board niya. Gagawin mong expert witness sa ICC. Tapos yung isa naman, expert witness, dapat impartial. Ang dami ng social media posting. No? Pagkatapos niyan pagkatapos mag-order sa mga doktor na pag-aralan, ay i-require sila isubite ang kanilang mga findings. Ano ba yung mga hinihinging findings? Number 1, neurological and psychiatric. Ano ba yung diferensya? Well, alam ko yan eh. Kasi ako bago ako inoperahan, ang unang pumunta muna sa akin ay pinapunta muna ako sa neurologist. Ano ba yung neurologist? Nerves. Tinitignan nila kung merong mga diferensya sa nerves. Sa aking likod, syempre kasi yung mga nerves dyan, connected din sa brain. Okay? Yung, kumbaga, yung mga nerves, yan yung mga pinagdadaanan ng mga senyales galing sa ating utak. At syempre yung psychiatric, yan ang tinitignan kung meron na talagang depekto sa pag-iisip. Okay? Tapos, papayagan din ang depensa, mga abogado ni Tatay Digong, magsumite ng kanilang sariling expert witnesses. No? At titignan din ng hukuman, ha? Yung mga actuations, yung mga galaw ni Tatay Digong, titignan nila kung paano siya nakipagkonsulta sa mga abogado niya, sa mga interviews, yung mga prior statements niya, at yung kanyang mga pag-a-appear sa hukuman. Now, ano po pwedeng maging desisyon ng hukuman? Well, una-una po, sasabihin, fit to stand trial, in which case, tuloy. Ibig sabihin, i-schedule muli ang confirmation of charges. At kapag nagkaroon ng probable cause, diretso na yung trial on the merits. Po pwedeng sabihin na conditionally fit. Fit siya sa ngayon, pero po pwedeng mag-deteriorate pa ang kanyang kondisyon. No? Po pwedeng sasabihin temporary unfit. Well, meron panandaliang hindi na kayang harapin, in which case, recess muna. Pero nakakulong naman si Tatay Digong. Masama yun. Tingin ko yan ay masama dahil pagkakakulong na wala pa rin namang napapatunayang pagkakasala. Or, ang dapat na maging decision talaga at ang tingin ko na maging dapat na decision kay Tatay Digong, permanently unfit. In which case, sa akin, ay dapat talaga ma-dismiss na ang kaso. Pero alam niyo naman ako, sasabihin ko sa inyo, ako naman ay naging profesor ng batas for 20 years at ang dami ko na na-publish na articles. Talaga naman po, sa ICC, wala pang desisyon na nagagawa ang ICC na ang isang tao ay hindi na kayang humarap sa paglilitis. Sinabi ko rin po sa inyo yan na sa ICC, wala pang kahit sinong akusado ng crimes against humanity at war crimes na nabigyan ng interim release. So ulitin ko na naman yung record ng ICC, hindi sila ever nag-order na permanently unfit ang isang tao to stand trial. Pero gaya ng sinabi ko rin doon sa issue ng interim release, first time naman ito na maglilitis ng ICC na isang 80 anyos na natutumba na at tumatamang ulo at limot-limot na, so hindi naman po imposible na magdi-declare sila for the first time na mentally and psychologically and physically unfit si Tatay Digong para humarap sa kanyang paglilitis, in which case dapat ma-dismiss ng tuluyan. So in other words, although it is improbable, it is not impossible, it is in fact possible. Okay? Na mabigyan niyang ganyang desisyon na hindi na kaya ni Tatay Digong humarap. So, ano ang ating sasabihin? Anong sinasabi ng mga abogado ni Tatay Digong? Una, syempre, mula nung siya nakulong, talagang naging napakabilis ng paglala ng kanyang cognitive deficiencies. Napakabilis ng pagkawala ng kanyang pag-iisip, no?
mas naging limot-limot na siya, di na niya alam. Sabi nga ni Kong Omar, half the time di niya alam na nasa Hague siya, half the time di niya alam na nakakulong siya. So parang wala na siyang sense talaga of reality na dahilan talaga para masabi na hindi na kaya ni Tatay Digong ang humarap na paglilitis. Tapos syempre, meron na sila mga nerve damage, neurological symptoms na talagang makakaapekto sa kanyang pag-iisip, lalong-lalo na yung paggawa ng strategiya para sa kanyang depensa. Syempre, ang depensa magagaling pa rin sa kliyente. Hindi naman yan iimbentuhin lang ng mga abogado. Tapos syempre, yung sinasabi natin na dahil may diabetes at high blood pressure naman si Tatay Digong, yung patuloy na partisipasyon sa paglilitis ay nakakasama sa kanyang kalusugan. At syempre, maraming pagkakataon na talaga hindi na alam ni Tatay Digong kung anong nangyayari. Alam mo, nung una, dati na naman yung kondisyon ni Tatay Digong. Sa totoo lang po. Day one pa lang. Alam na ng pamilya. Alam ko na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Kaya lang, alam mo naman sa Pilipinas, pag nawala sa tamang pag-iisip ng isang tao, kinahihiya. Kaya nung una, ang tingin ko yung pamilya, pinoprotektahan si Tatay Digong. Kasi alam na nila na limot-limot si Tatay Digong. Pero yun na nga kung hindi naman ilalabas ang katotohanan, baka siya malitis na hindi naman niya nangyayari, alam kung ano na nangyayari dito sa kaso laban sa kanya. At sa tingin ko, hindi na talaga niya naintindihan kung ano nangyayari. Unang-una kasi, syempre, nung nag-law school si Tatay Digong, walang International Criminal Court. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya ay binilitis ng isang dayuhang hukuman na alam naman niya na wala ng jurisdiction nga kasi siya ay tayo bilang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro. Ako nga ang nagbigay babala sa Assembly of State of Parties na ICC na kung gagamitin na sandata laban kay Tatay Digong na mga kalaban sa politika, itong hukuman, bibitiw tayo at bumitiw nga tayo. Mas malala pa kung siya ay naging limot-limot na. Siguro ang gusto lang talaga ng mga kaanak ni Tatay Digong, maalala natin si Tatay Digong kung paano siya nung siya ay presidente. Pero ang sa akin naman, miski aminin natin na naging limot-limot na si Tatay Digong at medyo wala na sa tamang pag-iisip, dahilan para hindi na siya makaharap sa hukuman, tanggap naman ng Pilipino yan. Dahil ang mga Pilipino naman, tayo, inaalagaan natin ating mga matatanda. At wala naman tayo inalagaang matanda na past 80 na buong buo pa ang pag-iisip. Tanggap po natin na pag tumanda tayo, lahat tayo darating din sa panahon na magiging limot-limot at unti-unti mawawala ang tamang pag-iisip. So sa aking mensahe sa mga mahal sa buhay ni Tatay Digong, huwag niyo pong ikahiyayan. Dahil yan po'y nangyayari sa lahat, hindi lang po kay Tatay Digong. Bagamat tayo naman po, alalahanin natin si Tatay Digong noong panahon na siya talaga ay nagserbisyo bilang pinakamagaling na presidente. Rest assured, sa mga anak ni Tatay Digong, huwag po kayo maglala. Hindi po namin minamasama ang kondisyon ni Tatay Digong kung hindi na niya kayang harapin. Tanggap po natin yan dahil mahal natin ang ating mga nakatatanda. At syempre, kung yan ang dahilan para mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, dapat lang naman po, itigil na yan. Dahil kung ang isang tao ay hindi na kayang depensa ng sarili, that would be a violation of his fundamental right to represent and to defend himself. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkulit. Bago po ako pumasok ng larangan ng politika, ako po ay full-time law practitioner, law professor, at nagkaroon po ako ng agency para sa nurses. At kami po yung nag-pioneer na pagdadala ng Filipino nurses papunta ng United Kingdom. So si Marina po ay second batch na napadala namin sa United Kingdom. Siya po hanggang ngayon ay nurse sa St. Thomas Hospital, ang pinakamatandang hospital sa buong mundo. At yan po yung hospital ni Florence Nightingale. Kaya ang pinangalan po namin dun sa aming agency dati ay Nightingale. Pero matagal na po namin binenta yan. Pero ngayon, nag-iisip ako na bumalik sa negosyong ito, this time para sa truck drivers at saka mga welders. Kasi ang daming mga Pilipino dito na nakikita ko, hinire ng mga Eastern European companies, pinapalitan ng kontrata pagdating ng Europe. So parang ang pinaplano ko ay, anyway, nandito naman ako sa Europe, asylum seeker, gawin na ko ng hanap buhay din yan, no? At i-rescue ko yung mga Pilipino na pinalitan ang mga kontrata. So tinatawagan ko po ang DMW, ha? Notorious po itong mga Eastern European companies na nag-hire ng mga Pilipino, pinapalitan po nila ang kontrata nila, no? Duration, dapat 2 taon, ginagawang 3 buwan para mapalitan sila kaagad. Tapos, hindi po sinusunod yung libreng pabahay, tapos binabawasan po ang sweldo,
hindi po yung sweldo na nakasaad sa kanilang mga kontrata. Kaya hayaan nyo po, talagang ano lang tayo, tumatiming lang tayo, pero sasampahan natin ng mga human trafficking charges yung mga agencies na yan na talagang pinagsasamantalahan ng mga Pilipino. Pero, ewan ko ba ho, nabalitaan nyo na ba? Ang mga congressman nagpupulong, di ko alam kung meron ng desisyon, nagpupulong at gusto nilang suspindihin si Kong Miao Miao, supposedly for disorderly conduct. Mantakin ninyo, halal ng mga taga Cavite, Dasmariñas Cavite, itong si Kong Miao Miao, mawawalan ng representasyon ng mga taga Dasmariñas Cavite dahil ang sabi ng liderato ng Kamara, siya daw ay conduct unbecoming. Ano ba talaga ang trabaho ng isang kongresista at ano bang ginagawa ni Kong Miao Miao na gusto nilang suspendihin for conduct unbecoming? Well, unang-una, ang kongresista po ay representante ng taong bayan. Siyempre po, sinasabi natin na hindi po pwede magkaroon ng pagbubuwis ng walang representasyon. No? Kaya po, yung representasyon ng lahat ng distrito sa Pilipinas ay importante. Dahil sa kanilang boto, pabor sa pangtaunang budget, diyan po nagkakaroon ng buhay yung sinasabi natin na no taxation without representation. Bukod pa po dyan, siyempre, sila ay policy makers. Sila yung gumagawa ng mga pulisiya na ipatutupad ng ekutibo. At siyempre po, ngayong panahon na ang ating problema ay korupsyon at yung problema natin sa ating Pangulo, ang kanyang estado ng pag-iisip dahil sa revelasyon ni Senator Amy Marcos na durugista, bangag ang ating presidente, importante pa rin ang papel ng mga kongresista. Kasi paano ang mga pulisiya na isusulong ng ekutibo sa ganitong mga problema? Bangag ang presidente, bagsak ang Philippine Stock Exchange all-time low, bagsak ang peso all-time low, ang pagkagutom all-time high, at ang pagkagutom ay all-time high. Ano pa ba? Ang daming problema na dapat talagang lutasin. No? So ano pa ba ang ating gagawin no? Para tayo ay makaahon? Well, ganyan lang. Ang akin po, wala pong basihan para suspindihin si Kong Miao Miao. Bakit po ako naniniwala na walang basihan? Well, unang-una po si Kong Miao Miao ay aktibo sa panawagan na itigil ang korupsyon. Hindi ba dapat purihin ang isang batang kongresista dahil sa kanyang paninindigan na dapat itigil ang korupsyon, lalong-lalo na dyan sa Kongreso, no? Na kung saan ang dami talaga natin alam mga pagnanakaw. No? So sa akin, dapat pinupuri po yan. Dahil isa siya sa pinakabata na kongresista and yet siya ay naninindigan na talagang dapat itigil ang korupsyon. Korupsyon sa pantaunang budget, korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, korupsyon sa flood control project. So sa akin po, on that ground, yung kanyang pagiging aktibo sa panawagan na itigil ang korupsyon, purihin siya dapat, hindi dapat isuspinde. Pangalawa, yung panawagan na mag-resign si Marcos. Ano ba bang gusto natin ng pruweba na bangag ang ating presidente? Sinabi na ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na bangag ang ating presidente. Sinabi ni Agent Morales na nung siya'y nasa PIDEA pa, merong confidential agent na nagsabi na bangag ang ating presidente. Nakita natin ang pulboronic video na duly authenticated na hindi AI na bangag ang presidente. Sinabi ni Cathy Binag na siya ay inalok na mag-shabu, mag-cocaine pala, hindi shabu. High-tech naman yung sinasabi niya. No? Na ang sinasabi niya na talagang nagko-cocaine ang buong pamilya, di ba, yan ay katunayan na siya ay bangag. Pagkatapos, ang sariling kapatid ng ating presidente nagsabi, bangag ang kanyang kapatid. Ano pa bang gusto nating pruweba? Hindi ba, tama naman yung panawagan ng batang kongresista na mag-resign ng Marcos dahil siya ay bangag? Dahil kapag wala ka sa tamang pag-iisip, hindi ka makakagawa ng solusyon sa problema ng Pilipinas. Ang dami-dami po natin problema, Sus Mariosep, yung pagkagutom, unang-una, yung peace and order na dati tahimik ang Pilipinas sa panahon ni Duterte, wala na po. Anong sabi ni Leni Robredo? Lantaran ang problema ng droga dun sa kanyang syudad ng Naga. At mga police assets pa ang siyang nasa likod ng droga. Hindi ba nakita nyo, balik na sa dati ngayon ng droga na lantaran na sa ating lipunan? Hindi ba tama na ang panawagan ni Kong Miao Miao ay mag-resign ang isang presidenteng bangag? Dahil talagang hindi mapapatupad ang kahit anong pulisiya na gawin ng Kongreso kung bangag ang presidente.
O, bakit niyo sususpindihin ng presidente dahil siya'y bangag? Diba? So, sa akin, ang suputal ko, doon sa panawagan laban sa korupsyon, panawagan ni Kong Miao Miao na dapat mag-resign ng presidente, pinupuri siya dapat dahil siya'y batang-bata. Ako po'y nanggaling sa Kongreso, ha? Ang kultura dyan, kinakailangan sasama ka sa mayorya. Dapat ikaw ay hindi nagiging tinik. Kaya tignan nyo, yung mga walang ya na dati kunwari sila yung mga progressive. Tignan nyo yung mga kunwari sila ay makatao. Ngayon, anong ginagawa? Dinidepensahan ang bangag na presidente na kurakot pa. O, yan ba ang dapat mapure? Yan ba ang dapat na palakpakan? Hindi si Kong Miao Miao? Hindi po. Ako'y naniniwala ko na ang dapat talagang palakpakan at bigyan ng papuri ang mga matatapang, ang mga naninindigan, ang mga batang mga mambabatas, gaya ni Kong Miao Miao. Hindi po siya dapat nga suspindihin, dapat nga gawin siyang House Speaker. Kaya nga po, kung talaga matatanggal na yung Marcos Bangag na yan, importante siguro na sa ilalim ni Vice President Duterte, dapat nga siguro maging speaker itong si Kong Miao Miao at bawian lahat ng bumoto para sa pagkasuspende niya. So mga kaibigan, tayo po ay manindigan naman dun sa mga kakaunting mga congressmen na tunay na nagiging representante ng taong bayan. Yung mga representante po na boboto para sa suspensyon ni Kong Miao Miao, hindi po yan tunay na representante. Yan po ay dependers sa mga bangag. Yan po ay dependers ng pagnanakaw. At tanging ang mga gaya lang ni Kong Miao Miao ang dapat nating mapure at nabigyan talaga ng pagkilala bilang tunay na bayani dyan po sa ating Kongreso. Alam niyo po, ayan, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina, no? Naging miyembro din po ako ng Kongreso. Diyan talaga, hindi ka dapat rocking the boat. Dapat ikaw, you vanish with the majority. No? Dapat sunod-sunuran ka lang sa liderato. Pero ako naman po, kaya rin, hindi ko na tinapos yung termino ko dahil alam ko, gaya ni Miao Miao Miao, baka pwede na rin akong sibakin. Dahil hindi ako sumusunod sa kagustuhan ng liderato ng Kamara. Bagamat ako'y todo ko suporta kay Tatay Digong, ang sinasabi ko, ay nako, pagdating sa mga desisyon sa Kamara de Representante, hindi ako papayag na manahimik kapag meron na akong nakitang mga kabalustugan. Kaya nga, minabuti ko na sumapa na lang kay Tatay Digong as spokesperson. Bagamat nung una talagang sabi ko, paano ako maging spokesperson? Hindi ko makakilala talaga itong si Tatay Digong. Diba? So, kinailangan na gamitin ko yung mga research methods na natutunan ko bilang isang law professor para maging matagumpay na spokesperson ni Tatay Digong. Pero kaya ko nga po ginawa yan na hindi tinapos ang aking termino dahil naniniwala ako talaga na parang hindi ko matake yung sistema ng barkadahan dyan sa Kamara. Yung barkadahan po niyan, pansinin nyo, yung nakawa ng panahon ni Napoles, lahat sila halos involved. Bakit? Kasi nga po, barkadahan. Kapag tumanggap ang isa, dapat tatanggap ang lahat. Dahil pag hindi tumanggap ang lahat, sasabihin, hindi ka nakikisama. Parang high school po talaga yung Kamara de Representante at kinakailangan, sunod-sunuran ka sa ginagawa nilang lahat. Dahil pag ikaw ay sumuway, talagang kukuyugin ka at sasabihin, weird ka, no? Kaya naman, hindi ako nagtataka kung marami nagsasabing weird si Kong Miao Miao kasi ayaw nila yung pagiging independyente ni Kong Miao Miao. Ayaw nila na si Kong Miao Miao ang naging tunay na representante. So pwede ba ho, habang sinususpindi nila ngayon itong si Kong Miao Miao, lahat naman tayo, purihin natin si Kong Miao Miao. At kung sa tingin niyo po na si Kong Miao Miao ay ang tunay na representante ng bayan, either mag-like kayo o mag-heart ngayon. At sabihin niyo sa lahat ng kaibigan niyo, yung like at heart ay para King Kong Miao Miao. So, mga kaibigan mabuhay ka Kong Miao Miao! Huwag mong pansinin yung mga walang yang mga congressman na yan. Dahil galit yan sa iyo, dahil ikaw, na-expose mo ang kanilang pangungurakot. Dahil ikaw ay sinasabi na kinakailangan mag-resign ng isang bangag na presidente. Pero naniniwala ang mayorya ng Pilipino, kung hindi lang halos lahat ng Pilipino, na tama yung paninindigan at itaga mo sa bato sa susunod na administrasyon kung ikaw ay congressman pa rin, baka ikaw ang susunod na speaker, Mr. Speaker. At siguro kung ikaw ay Mr. Speaker, matatapos na ang kultura ng korupsyon dyan sa Kongreso at magkakaroon na tayo ng tunay na mga representante ng taong bayan. So my hats off to you, Kong Miao Miao. Masakit man siguro ang immediate impact na ikaw ay suspendido, pero sa taong bayan, ikaw ang tunay na representante ng bayan, mahal ka namin, respeto ka namin, at ikaw
ang modelo para sa lahat ng mga kabataan kung paano dapat maglingkod sa inang bayan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.